Parang nasa abroad oh. Contrapiece niya ay pa-arch. Ito yun. Dito naglagay ng kung ano-anong Sa mga aswang. Okay tayo. Gloomy. Wala. Mga walang golden hour. Alas 4 na eh. Side mirror check. Wallet check. Nakagawa naman checklist eh. Kasi hindi ko naman pinirint. ORCR check. Pinaganto ko na pala guys yung ORCR ko kasi sulit naman yung 3 taon magagamit. Kahit 1 taon nga lang eh. 20 lang naman pala minute. Check. Pray na lang. Lord, maraming salamat sa araw to. Sana ilayo niyo ako sa mga marksman. Okay guys, start ride. Nga pala guys, ngayon ay pupunta tayo sa bagong-bago Cabiang Tunnel. Wow! Samahan nyo ulit akong kausapin ng sarili ko habang nagmamotor at explore natin ng Cabiang Tunnel. Kung ano ma-explore dun bukod sa mga unggoy. Medyo late tayo nakalabas today kasi alam mo na, pangalawang ride, sabihin nag-level up ng konti. Hindi tayo basta-basta lumbas agad. Ang dami nating ritual na ginawa. Siyempre, nag-check tayo ng mga gamit, nag-apply ng mga dapat i-apply sa helmet. Hindi tayo abot. Behave lang tayo. Today is weekend. Naasahan ko madaming tao kasi weekend din naman ako nakasingit ang aking ride. So sana weekdays nagra-ride eh. So ganito ganyan. Tapos ganun. What? Yan ang mangyayari pag umalis ka ng medyo late. Ayan no. Hindi ako pa naman nagtatatabi sa ganyan. Ito namang truck na to. Scary as fuck. May sumabit ako sa likod mo. Oho. Ang lalakas ng loob. Kaya. Hindi ko kaya ginagawa nila. Hindi ko pa kaya ginagawa na sumisingit ng ganun sa malalaki. May iba pa bang daan papuntang Cavite bukod dito sa... Ayoko nagdadaan dito sa Osmeña eh. Dahil dyan sa mga truck oh. And hindi pa naman ako kasi biyasa magmotor. Feeling ko yung singit-singit mastery ko level 4 pa lang. Takot ako magsingit-singit eh. Ayun ayoko, hindi ko pa kaya ganyan. Alam ko kasi blind spot nila eh. Hindi sila na nakikita dun. Takbong chabi lang tayo. Leisure naman ang natin eh. Hindi naman tayo nagmamadali. Leisure ang pakay natin sa pagra-ride. Bagahag. Layo tayo dyan. Liwanag na dito. Ngayon lang ako nakadaan kasi ulit eh. Isko effect may ganun. Saktong-sakto yung dami ng ilaw eh. Kinampit talaga ng electrical engineer. Saktong lumens. Singit mastery. Rush hour na. Pero Sabado. Nawala na ilaw dito. Nawala na isko effect Dumilim na. May shade Dumilim na. Pag Makati madilim. Tado. Etibak. Pupunta tayong Etibak. Singit mastery level 5 na siguro ako. Gumagaling ako Nadadagdagan yung confidence ko SM City Sukat. Sukat na pala tayo eh. Dapat pala Tagaytay ako pabalik ng Cabiang. Hindi, sa bagay parang may destination pa tayo sa susunod. At sa Tagaytay ipipila natin yan. Tagaytay Loop hindi, pangit Laguna Lake Loop, may ganun ba? Meron yun, gagawa natin. Pero ngayon, basican muna natin. Cabiang Cave Ride and Drive and Wive and Live. Sana laging ganito ang kalsada. Yes, nandito na tayo sa hindi familiar na lugar. And mali ang aking timeline. Ini-ETA ko kasi na alam mo, yung nasa magandang kurbadahan na. Kaso medyo na late tayo nagising. Hindi naman tayo late nagising.
Dahil nag-update nga tayo ng galawan, sabihin may checklist na tayo. Kumain din ng mga isang oras yung pag ano ng checklist eh. Pag compress sa checklist. And Sabado ngayon, hoping na dito sa syudad mas nabawasan ng traffic. Feeling ko sa Cabiang is medyo masa infested na pagdating natin. Pero okay lang, ganoon talaga. Weekend ka ng ride eh. Buti kung binili mo yung Cabiang tunnel. Hindi lang na. Ito na ang alamang Zaputi. Brum brum motherfuckers. Brum brum. Mga galing na ako magmotor. Tibak na tayo. Tibak. Bagong kahit yung kalsada. Tatapalan ng bagong asfalto to. Nagwigil-wigil yung ano ko dun gulong ko dun May mga ganong pala, parang valley. Huwag ka pala dun. Babawasan yung control mo sa gulong. Wiggle-wiggle. Wiggle-wiggle. Kawit 4 kilometers. Kawit. Ito natin yung Lungani Aguinaldo. Total kakapanood lang natin ng Quezon. Grabe yung Quezon no. Kupal na kupal si MLQ dun sa palabas Kaya naintindihan ko yung pamilya kung bakit simulang eksena pa lang, palko na Palko. Hindi ko pa napupuntahan yung bahay ni dito, na Aguinaldo. Napunta ko lang bahay yung kay Rizal, syempre laging kasama sa field trip. Bahay ni Rizal, Calamba. Itong unang presidente di lagi sinasali sa sa itinerary ng field trip malalaman mo etibak na kung ganyan na yung jeep para submarine na may gulong. Ito na. Yung yung dulo ng expressway pag naka 4 wheels ka. Estimated time 1 hour. Okay, batching plant. Tingin may iwas ako pag nakakita ko ng e-bike kasi alam kong hindi sila na nag-undergo sa training. Alam kong hindi ko magamit na side mirror ganyan. Hindi ko nila lahat. Pero as per my experience, mabubisit ka na lang talaga yung kakamit ulo mo biglang magsuserve sa hindi walang signal biglang magsuserve sa harap mo, edi ikaw pepreno ka din bigla. Buti na lang talaga walang mga sasakyan sa likod ko ng mga panahon na yun, and hindi lang isang beses nangyari. Kaya medyo trauma pag nakakita ko na e-bike kaya sana ma-regulate na yan. Kaya kailangan may lisensya din talaga sila. Medyo mapanganib yung ginagawa na nila. Sorry, kinakain ko din yan ng mabibilis. Dito tayo sa gitna. Delicate yung daming pothole na dedicates di ba may namarka na yung iba na kasi nga medyo delicates and that sila nasa middle lane. Kaya ingat tayo dito sa middle lane. Middle lane. I know where to not you. Say my name. Middle lane. Kala mo best pa NXT yan. Bilis din 40, 50 pala. Gawa na natin si ate. City of Gentry na pala. Cavite State. Sikat Campus. Sana all sikat. VinFast. It's so fast. VinFast. It's so fast. Like my breakfast. Welcome to Naik. Yabang. Naik na. Knock. Wala akong knock sa Naik Yaman na. Huwag natin ipilit. Kailangan akong makasakay sa ganyan jeep bago yan itanggalin. So di ka naman taga Etibak. Yung namumundok ako, etong part na daw yung last na may Jollibee at McDo bago pumunta sa mga Maragondon. Kaya kung may kailangan ako, dapat mabili ko na dito sa part na to. Jollibee, McDo, 7-Eleven. So wala naman akong maisip na kailangan ko pa. So tuloy tayo. Ewan ko totoo kung ito na yung pinakalas na medyo syudad ng itsura. Ayun, diyan kami kumain nun bago kami mag Mount Marami. Maraming tai. Wala ka namang nakakalimutan. Siguro ang sunod na syudad na mapupuntahan ko na, o sakaling last na daw talaga to, is Nasugbu na. Yan dapat ang ginagawa ko. Masyadong mabilis nag-end yung cycling era ko paano yung mga kasama ko, mga ningas ko gun. Ang ganda na ng buwelo namin palayo na kami ng palayo Biglang mga nagsindawala. Napagod. Parang ang sarap Masalig ko itong mga to. Mga pagod. Babagal nyo. Ganunin ko kaya. Sarap ng hingin niya Hanggang Cabiang kaya yan. Babagal nyo mga nagbabike.
Uh. Joke lang, huwag niyong banggain ha. Di ko kayo, joke lang, pati tayo. Maragondon, oh. Dito na nga yung Mount Marami, Maragondon yun eh. Ano kuya, hirap magbike. Iiwanan ko na kayo. Iwan ka sa akin. Oh, di ba ginuhitan ko si kuya. Pati ko, feeling ko dito na magsisimula yung magandang view. Actually guys, hindi ko first time dito sa Cabiang eh. Pangalawa ko na to eh. So technically, pangatlong ride ko na to sa buong buhay ko. Ride ah. And yung una is nanghiram lang ako ng bike. Na may miss ko nga yung nag-introduce sa akin sa pag-ride. Post-pandemic days yun, si BJ. Kaso wala eh. Gagong yun, na-COVID eh. Nasaan ka man BJ? Buisit ka pa rin. Siguro kung buhay pa yung hinayupak na yun, mayaman na yun eh. Kasi ma-PR siya eh, kahit hindi siya ganun ka-technical na tao, ma-PR siya kaya nakakasarado ng mga project eh. Kasi yun nga, first job niya construction agad eh, kaya hindi siya nag-structural muna, mga ganyan. Nasaan ka man, kala mo na may miss ka namin, hindi. Ito na yung simula. Yan na. Tapos nga pala guys, di ba nag-iisip ako ng tawag dun, magiging pangalan na itong Naga. And ayun na nga, di ba nung huli parang papunta na tayo sa sa Lulu, kaya siguro yun na siguro ipapangalan ko, Lulu, para di ba may shade, may double meaning, di ba? Cute pa rin naman pakinggan, panchicks pa rin naman kahit papaano, Lulu. And buti na lang talaga yung kinuha ko tong Naga kasi after 300 kilometers pina-PMS ko na agad siya kasi yun yung nakalagay sa manual eh. Pero ang advice nga nung service center 1.5, kaso kinuha ko na rin yung ORCR ko, might as well libre naman yung yung service. And nung pagdating ko sa doon sa pinagbilang ko na ito ng Naga, nakakwentuhan ko yung ahente. Isa lang kasi yung napunta sa kanila na unit. Tapos yung pina-reserve ko agad, yung minarket nga nila binidyoan nila ganyan. And pagkatapos daw i-post nung akin, ang dami daw nag-inquire. Kaso, ang problema, hindi daw makapangako si SYM mismo sa kanila ng unit. Kaya kahit reservation fee na 5,000, hindi nila tinatanggap kasi nga non-refundable na yung reservation fee. Dami daw nang-inquire to the point na tinanggal na nila yung post nung Naga. Akin lang naman, paano lalaki yung Sim Naga community kung walang unit, di ba? Madami interesado, walang unit. Buti na lang talaga kaya di na ako nag-inarte na kunin to kahit hindi ito yung first choice ko na kulay. Okay naman din naman na natuwa na rin ako. Ganda ganda ng view dito. And kaya magandang pangalan na ito na naman tayo sa pangalan. Puerto Azul. Magandang pangalan sa community ng Naga. Kasi, di ba? Iba may pangalan eh. Diba, alam ko yung Giorno. Ano ba pangalan nila? Nakalimutan ko. Journalist. Mga journalist. Cornea. Nagan, mga na-gangsters. And paano lalaki yung community na yun kung walang unit? Sayang. Maganda din sana, madami ako nakikitang Naga sa daan eh. 'Di ba? Hindi lang tayo. Yan ganda. Sakto lang din pala na medyo nalate tayo, mga bike sarap ng bike, parang nasa abroad, contrast ng puti sa green. Lalo na kung malinis yan, may tricycle na wala na yung vibes. Kaya padaan, share the road. Ganda. Kanina di ko talaga trip magmotor-motor sa syudad eh. Pero pag nandito ko na, sarap na. Dahil pangalawang punta ko na nga dito, siguro pilit ko pa rin inintindi kung bakit dinadayo tong Cabiang Tunnel. Kasi nga diba, tunnel, alam ko naman itsura ng magandang tourist spot eh. Feeling ko hindi kabilang to sa maganda para dami unggoy.
para tigilan mo, ay para mag-stop over ka tapos mag-picture-picture. Hindi yun yung ano eh. Hindi siya ganun kasinik. Siyempre, may ano eh, may kahit pa paano siguro history. Yun nga, yung pinaka mahabang tunnel siya, pinakaunang binutas na tunnel sa Pilipinas. After nun, talaga bang ano, dapat pang dumugi ng ganong kalala. Sa ano nga eh, sa tingin ko lang ang dapat nakaka-appreciate nun mga kapwa ko engineer, specifically mga tunnel engineers nga kasi trade nila yun eh. Syempre, ma-appreciate nila yung gawa ng kapwa nila mga tunnel engineers. Parang ako pag pumupunta sa mall, tas still yung parking, tas maninipis yung bakal ng parking, nag-enjoy ako, pinipicture ako yung mga connection details eh, kaysa sa mall. Kasi nga, trade ko yun eh. Kaya, na-appreciate ko kung paano nila na papanipis yung bakal na yun, tas safe pa rin. Itong Kabyang, okay lang kasi gawa pa rin naman ng mga ininyero yan. Uy, ito na yung ano, Pico de Oro. Mother Mountain ko to. Yan ang pinakaunang inakyat ko more than a decade ago. 2014. Mga ano lang yun eh, mga kakalan ko sa COC, tas niyaya na ako. So yun, simula nun, sunod-sunod na yung climb. Yan ang Mother Mountain ko, si Pico de Oro o Mount Palay-Palay. Ewan ko, daming tawag. And bukas na pala, no? Kasi pinagagawa ng Batangas tsaka ng Etibac yun eh. May issue nung huling akyat namin eh. Di alam kung saan magbabayad ng environmental fee. Basta hati ang bundok na yun. Baka sila mag-away dyan. Daming unggoy oh. Huwag kayong tawid ng tawid ha. Gagalit yung pinuno nyo. Naalala ko pa naman pinuno nyo. Totoo kaya nga no? Hindi. Christian tayo, dapat di tayo naniniwala sa evolution ng unggoy. Yaman sila dyan. Yung nagsasabing sa unggoy galing yung tao, lahi nila yun, sila lang yun. kay Labne. Okay, biyang tunnel tayo. May magandang beach dun pag dinaretso mo yan. May magandang beach yung pag dinaretso mo yun, tapos may access lang yung mga sundalo. Nakapunta na ako dun sundalo kasi yung tito ko, parang pwedeng pumunta yung mga kamag-anak ng sundalo. And isa kami sa mga maswerte. Ewan ko nandun ba yun, inimbitahan lang kami. Ewan kung totoong exclusive na, pero military base kasi. Ganda din, konti density, malinis. Ito na, buti pa, scenic view. Uy, may aw-aw. Nagtatawid ha. Yung unang punta ko dito, di naman kami nagtagal. Parang nagpicture lang ng konti, tapos nagpatnungan beach kami, mga tropa. Galawang raha, pakuha ng videoke. Siyempre may mga pera kami kasi petty cash. Di namin pera ng construction. May mga petty cash na hawak eh. Nakita namin mga pansit doon sa tindahan. Luto nyo lahat yan. Those were the days kung nabubuhay lang ka lang sana BJ, ulitin natin yun. Kaso gago eh. Patay sa COVID eh. Lobster. Taming nagbebenta ng lobster, no? High blood. Uwihan ko kaya nanay ko. Muchas gracias. Nasa Mexico na tayo. Tasali unte. Visit ka. Tunnel. Vertical clearance 4.85. Oh, sakta. 4.85. Ito na. Papapicture ba ako? Hindi na siguro ako papapicture. Pero let the people enjoy. Hindi naman porke kukupali mo na sila. Ito na, Kabyang Tunnel, pinakamahabang man-made tunnel sa Pilipinas, pinakauna pati. Yung siguro ng deep history niya, kaya siya dinadayo. And well engineered siya. Tingnan mo, pati yung ventilation, mechanical. And kaya ang hugis niya ay pa-arch para compression ang stress ng concrete niya, walang bending. Dahil doon malakas ang concrete sa compression. Di ba yung itlog? Kaya matayo yung itlog eh. Dahil pa-arch eh. And titigil ba ako dito? Naalala ko kasi dati dito kami tumigil. Pero ayun, dito kami nag-park nun, tapos dyan kami nag-almusal. Kabyang, picture ba ako? Hindi na. Basta yan, itsura niya. Mas natutuwa pa nga ako dito sa
operations ng ano, soil nailing, oh. Ha? Huwag na. Pero ang layo ng dinayo mo para dito, tapos hindi ka man lang magpipicture. Okay. Pwede na yan. And tara na. Gumanda yung tunog. Baka ngayon pala yung break-in nito, no? 431. Pumina eh, pumino. Dahil mo naisip. Tara. Oh. Asosyasyon. Chucho, tabi kayo mga asosyasyon. Sagrada Eatery. Diyan lang kami kumain ng breakfast. And I don't feel having breakfast pa. Kasi ano ako bago umalis eh, nagkape. Yun lang yun. Pero yaman kung gustong dayuhin ng tao, let them nagge-generate ng ano eh, ng revenue sa mga tindahan sa gilid, oh. Huwag kang KJ. And may sunod tayong pupuntahan, tutuhog ko na rin. Kagabay kasi nagtitiktok ako, tapos parang ano, ewan ko ba't naligaw sa FYP ko yun. Nagpost si Dennis Trillo ng award doon sa pelikulang ano niya, Grim Bones. Kahapon lang. So, sabi ko, uy, magkikibiyang ako bukas, ituhog ko kaya. So, ayun nga, mayroon akong sunod na pupuntahan na talaga ngayon. Yung Cape Santiago ba yung kung saan nag-shooting yun? Ayun, sa session nagagalit, oh. Bait ako. Oh, sinik, oh. Walang tao. Means bihira yan, oh. Yun nga. May Jehovah. Walang tao. Nice, ganda. Oo. Ay, walang bari eh. Natin may namamas ko. O, tiglima na kayo. Walang bari. Samantalayin ko muna to habang wala pa yung mga riders. Okay na. Let's go. Ganda din. Pero mamaya dami tao dyan. And malapit na to sa Patnungan Beach, yung tinuluyan namin. Dami pa palang ganun, oh. Parang di ko maalala to nung pumunta ako dati. O di nang namin tinigilan kasi yung daming tao na talaga nun. Ganda. Meron pa ulit to, mas malapit. Ayun yung Patnungan Beach. Galing dito siguro yung lobster. Ang alamang, oh. Okay na. And siguro Cape Santiago punta tayo. Pero daan muna siguro tayo ng Nasugbu. May Jollibee dun. Yun na lang siguro. Ang daming camping chair zone dito. Camping chair lang, oh. Nga pala may dalang camping chair. Kasi nga diba last time sabi ko mas maganda lagi may dalang camping chair. Syempre katerno ng camping chair, almusal. O kaya kung ano mang merienda, tsaka kape. Kaso di na ako nagdala ng stove. Baka siya gabal pa. Patnungan Beach, those were the days. Ang laking bagay sa sa tourist spot yung sa isang lugar yung na-feature sila sa pelikula o kahit sa TV show. Kasi biglang taas yung turista eh. Sample, yung Siargao, yung habang lumalaki ako, di naman di naman matunog yan eh. Pero nung ginawang pelikula, nagsunod-sunod na. Yung yung sa That King called Tadhana, maliit ako, di naman matunog sa tourist spot yun, yung Sagada. Pero feeling ko dahil sa That King called Tadhana yun, sumikat na rin, naging tourist spot na rin. Tapos sa LU, yung yung plot sa Jetsam, diba naging pelikula kasi, kaya yan, punta na, ganda. Kaya puntahin na rin talaga eh. And ito, yung pinag-shootingan ni pupuntahan natin. Tingnan natin kung naging touristy pagkatapos niyang i-feature yung lighthouse. Cape Santiago. Santiago ka pala eh. James. Tagalog ng James Santiago. Santiago pala kayo eh. Province of Batangas. Ala eh. Iba na lang gwahe din eh. Nasa Batangas na pala tayo. Nasugbo na eh. Ay. Ang katono kasi sa Mindoro eh. Ganun yung sa Mindoro, sa probinsya ng tatay. Ay, abaw.
Ala nalutan parang ganire. May road widening dito. O diba, yun, camping chair na yun sinasabi ko. Camping chair. O pwede nga itong spot na to, camping chair zone. O di na, naka-mindset na ako, nagka-camping chair ako sa ano sa Cape Santiago, Pico de Oro. Dito ko, nag-staycation kami ninang dyan. Ganda din. SM nag-develop. Okay din bumili ng unit. So nga lang, dapat malaki rep mo. Kasi pag dyan ka nakatira, walang tindahan sa loob. Pag mag-grocery ka, isang bagsak lagi dapat. Meron din kaming pinag-stayan ng mga tropa dito Barangay Look. Pero feeling ko ito yun may pinag-stayan kami kalayo. Literal na malayo. Dito na malapit yun. Nararamdaman ko. Naalala ko tong vibes na to nung binabiyahe namin. Payak na pamumuhay. Oo. Sakto yung sinag ng araw, di mainit. Scenic views. Bundok everywhere. Underwear, teddy bear, Tupperware. At mga taong walang helmet. Oh, payak na pamumuhay. Nasugpo na pala Iba na lingwahe dito. Oh, ganda Ice house. Oh. Daming corn beef. To, tama raw. A few moments later. Almost na. Ayun. Ganyan. Daming curious na naga ko. Nung bibigay yung aking sana umabot ka ng Kalatagan. And then mali nga na pasukan natin kanina. Akala ko wala nang ligaw. Meron pa pala. Visit na yan, kaya pala hinahanap ko yung yung mga Punta Puego, yung kurbada nun, yung mga hindi ko nakita. Okay lang, may na-discover tayong bagong kalsada. Pauwi naman, doon din naman tayo dadaan, kaya okay lang naman. And yun na nga, medyo kulang talaga sa marketing si SYM kasi yung pumarada ako sa Jollibee kanina, medyo napagpesta ng mga riders. Medyo bago talaga sa kanila yung SYM Naga. Curious sila, ganyan, tanong-tanong, interview. And feeling ko tama lang pala na hindi nila yung market kasi nga hindi nga naman sila makapag-provide ng units Pero kung ibang ibang brand siguro, alam na agad siguro yan. Kunyari yung Giorno, kalat talaga agad Pero nga, hindi nga nila pwedeng tapatan nga ng matinding marketing kung sila nga mismo hindi makapag-provide ng units. Sayang, wala tuloy konti tuloy yung kasama kong nakanaga. Dapat pa lang, dalawang tumbler, tinilipat ko, Bale, next time. Parang nakukontaminate ng hangin yung ating french fries. Pagtawid natin dyan, Lian na tayo. Ayun, pagtawid yata niyang tuloy na yan, Lian na. Lian, Batangas. Ang sikat na pasyalan dito ay Matabungkay. Mata ng bangkay. Matabungkay, Matabungkay. Nababother talaga ako. Lagay natin to sa likod. Pili ko, ang dumi na ng french fries ko Uy. Wow. Nakachamba pa ako ng tanawin. Kukonsensya ka pala. Ha? Huminto ka lang, may tanawin ka pa. Ano din to, camping chair spot Kaso, ingin ang likod, di pala maganda. Tama lang ba nasugo pa ako nag-Jollibee? Baka may Jollibee naman sa Kalatagan. Ay, papunta sa pinakadulo ng peninsula ng Kalatagan. Peninsula ng Batangas. Ang luwag ng kalsada, ang sarap. May kurbadaan din dito. Banking of curbs. Siguro, yung word na banking ng mga motorista, ang etymology yun, nagsimula sa sa banking of curbs. Sa mga engineer, may tinatawag na banking of curbs sa mga kalsada para ma-cancel yung yung friction, para hindi umaasa yung mga gulong natin sa friction ng kalsada. Naglalagay ng banking of curbs yung
mga engineer, lalo na sa mga kurbadang mga matataas. Hence, baka doon nakuha yung banking, di ba, bumabanking. Ewan ko lang. Sarap dito, walang tao, ang liwag ng kalsada. Batangas Peninsula. Sanang dayuhin ng mga Etomax. Ay, ni arko ng Kalatagan, oh. Kalatagan. Wala pang ang Jollibee, buti na lang doon pa lang ako bumili. Pa lang, oh. Good decision, oh. Ayun ang hindi ko masuggest yung yung ginawa ko na bumili kayo ng Jollibee o kaya yung mga pamilyar na pagkain na meron naman sa syudad. Mas maganda talaga mag food venture kayo. Ang sikat na pagkain sa Batangas yung yung goto tsaka lomi, medyo hindi ko trip. Pero syempre iba yung authentic na galing dito. Mas maganda i-try nyo yung local kasi lagi naman kayo nakakita ng Jollibee sa syudad. Sasabi na hindi ko trip ngayong araw na to mag food venture. First time ko sa Kalatagan. Tingnan natin kung anong ganap-ganap dito. Dalawa yung nakikita kong pasyalan eh. Una yung Cape Santiago nga, yung sa Green Bones ni Dennis Trillo. Panood ko na itong January, yung MMFF. Family tradition kasi namin yun. Nanonood kami ng MMFF pag pag Pasko. Kaso nung tumatanda na ako, ayoko na sumabay sa sinasakto kasi nilang December 25 para special. Parang syempre nag-countdown nga naman kayo, tapos hindi ganun ka-special yung araw, di ba? Parang naging tradisyon na namin. Kaso pag nagkakayayan sila dun, hindi na ako sumasabay, nananawa ako sa dami ng tao eh. Sign of aging. Kaya pinanood ko siya January na. Kasama pa rin yung mga magulang ko. Wala lang, nagyaya lang sila. Sinamahan ko na lang din. Dalawa kasing gusto nilang panoorin, yung kay Vice Ganda tsaka yung kay yung nanalo yung Green Bones. Nakuyur sila. Alam kung wala na masyadong daming tao, nanood na rin ako. May Robinsons dito. Lago Mall. Ayun pala eh. Social lang. And appreciate ko naman yung movie. Kaya well deserved. Kaya nanalo si Dennis Trillo yung Pipe. Isang preso. Tapos dito yung preso sa Cape Santiago. At kaya Cape, no? Pag lighthouse Cape, may pakinabang pa kaya ang mga lighthouse ngayon? Kasi dati para hindi mabangga yung barko eh. Kaso ngayon ang dami ng technology ngayon. May mga GPS na, may mga sonar na. Kailangan pa kaya talaga nila ng lighthouse. Ganda ng puno oh. Uy oh. Ang sarap. Iba yung vibes oh. Hindi pa ba tayo magche-check ng Google Maps? Baka lumagpas na tayo. Hindi, na-enjoy natin eh. Ang natin problemahin yan. Nag-open ako ng aking, pero siguradong walang ligaw. Cape Santiago. What? Dito na ba? Diretso pa daw eh. First time unang rough road. Sakto 501 mileage ko. Unang rough road ni Lulu at 500 mileage. Ingat Lulu. Di pa naman sanay yung amo mo. Doon pumapasok ang advantage pag ADB yung yung kinuha ko. Kasi yung ADB built para sa ganito yun eh. Natural habitat niya to eh. Lulu. May helicopter. Ito bakit yan may helicopter? Ito na. Magkano yung entrance po? 50? Pwede pa lang idiretso yung motor doon? Sampalok. Kanonood ko lang ng Green Bones kaya dinalaw ko. May mga tali-tali pa ba dyan te? Wala na. Echos ka nunood. Nang Echos ka pa? Cape Santiago. Ano yung LS? Parang timang yung helicopter dito yun I love Cape Santiago. Ito yun. Dito naglagay ng kung ano-anong tamang piktik din sila Oops, may kasabayan ako dalawa. And dun nakatunga nga yung mga preso sa pelikula. Maya libutin natin. Ito iconic Cape Santiago.
Lawang na. Tagumpay, wala nga lang lamig, pero nakasurvive siya. Tara, tunga nga. Oo, kita dito. Parang di kita eh. Basta yung isa sa kabila, malamang Occidental Mindoro yun. Di kita yung barko dito. May barko eh. Nasa mga aswang, pakita tayo. Hulo, joke lang. May kumaluskus agad. What's that? Sulit na si kwenta kasi well maintained oh. Tsaka may CR na may flush. Hindi well maintained na paggagamitan na. Maintained na ang turista. Siguro yung mga Coast Guard na nag-restore. Timber truss. Siyempre, sinuunang panahon yan. Hindi hollow blocks to. Mga sinuunang panahon buhos. Kaya matibay yan sigurado. Ito yung up close na ilaw ng lighthouse. Functional pa pala, no? Kasi may reserva dito. Ito yung pinagpalitan. And LED na, syempre 2025 na. Very efficient. Nilagay lang dyan eh, parang wala lang. What's this? Ito na yung pinaka, syempre bawal pumasok. Ito na yung pinaka akyata ng lighthouse. Picturesque ko. Pwede yung picture pa eh. May mga leading lines. Ito ay mga photographer dito. Oh, tignan mo, pictures ko. Ayos. Sulit punta ko ah. May squammy nga lang oh. Iniiwan yung basura. May trail oh. Malamang may daanan pababa oh. So baka may ahas. Huwag na. I think performative mail mode muna tayo. Basa tayo kunwari. Pero maganda tong libro to ah. Bigay lang sa akin. Kasi akala ko walang kwenta. Kasi yung una ko nabasang Chinkita na libro, parang common sense eh. Parang live below your means. Huwag ka magpapasikat para hindi mawala pera mo. Parang common sense. Ang problema dun, alam na natin, kaso hindi natin ginagawa. Alam na natin yung mga ganung bagay, kaya hindi information problem eh. Attitude problem. Pero ito, maganda ito, masustansya. Parang guide talaga siya kung sa pagnenegosyo. Blueprint. Yeah, basa muna ako habang nag-ice candy. Performative mail. Napalitan yung isang kotse kanina lang. Dalawang couple na nagmamotor. Itong ayoko sa gloves na ito. Ganda sana ng fit. Kasi nga lang tanggalin tsaka isuot. Pero leather. Moto Wolf. Ate. Okay. Sana ma-develop nila ito. Kapiranggot lang eh. Pero hindi ganun kalaki yung yung naging hatak ng pelikula. Kasi Sabado ngayon, nasa ko daming tao eh.
O malayo lang talaga? Bakit? Sagadan, layo din naman ah. Nakatak ng pelikula. Naging main tourist spot. To think na madaming katabing mga resort to para ituhog. Ano matuhog lang? Mag-steals ka, itutuhog mo na to, ganun. Bye Cave Santiago. Nanawa ako magmotor ng kalahating araw. 5 to 10:30 yata ako nagmumotor. Kaya nag-book ako ng Airbnb muna. Malapit. Nakita ko ang pinakamura na is sa Lian, Batangas, Lian. Ang problema ko, may dalang akong extra ng damit, wala akong tsinelas. And alas 2 pa yung yung check-in. So, daan ako dun sa nakita ko mall kanina. Magkape muna ako dun dahil di pa ako nagkakape. Tapos bili na rin yung tsinelas ko, yung mumurahin lang, disposable. Sakto na yun, pagdating ko dun alas 2 na. Tamang tunganga na. And ang maganda dito, pag dito ka nag-book ng Airbnb mo sa mga dito, beach dito. Since facing west siya, at nasa west siya ng Pilipinas, yung golden hour niya is hapon. Ayun nga, yung mga La Union, tas yung part ng Batangas, Boracay. Since na facing west siya, ang niya, golden hour niya is hapon. Hindi katulad sa Siargao, sa Baler, ang golden hour yung umaga. And yun, tutunga nga ako mamaya. Sakto, may camping chair ako. Nakita ko tabi ng dagat mismo eh. Kuaspad pangalan ng Airbnb. And sakto, linggo naman bukas. Walang habol na lang ako ng simba ng gabi. Kakasawa din magmotor ng kalahating araw. Nakita ko kanina Robinsons. Ang daming crack ng kalsada. Madaming dahilan kung bakit nagkakakalsada eh. Pero ang pinakadahilan yan, hindi po masay FDT, Field Density Test. Hindi dahil walang bakal di talaga nilalagyan ng bakal dyan. Sabihin, hindi na compact na maayos talaga. Recharge ako dun Pero ayoko pa rin umuwi ng 4 na oras sa drive. Kanina maganda yung vibes kanina eh. Tahimik eh. Actually may dala akong Bluetooth speaker. Kasi hindi ko malabas kasi alam mo yung kanina yung pagdating ko di ba tatlo lang kaming grupo. Hindi grupo ba sarili ko. Tatlo lang. Kasi yung yung usapan ng pinakamalayo naririnig ko pa. Ganun katahimik. Tapos magpapatugtog ako baka masira yung mood eh. Ganda din pala ng view ng pauwi may white na ewan yung puno. Tapos 3 layers na ewan ganda. Tapos may umiihi fountain. Yan tayo sa Robinsons. Malamang may coffee shop dyan. May ATM din kompleto Lagoon Mall, Lago Mall. Talo tayo. Pagpasok ko, saan po yung tsinelas, miss? Ay, wala po kami tsinelas. Very good contractor, may spotter Iba wala eh. Wala tayong makita ng coffee shop. May coffee shop Bilis mo kasi. Kalmahan mo lang. Coffee. Ito na 7-Eleven Big Brew. Palengke mode. Hanap tsinelas. Nakita 65. Ito na yung kanto papunta ka lang Tuminis pupunta tayo sa Airbnb na binok ko San Diego. Kuaspad? Susunod po kayo. May Oh. kasama na kayo doon. Ay, wala pa. Kayo lang. Pero sinabihan ako may babayaran ganito. Magkano yan? 45 each po. Nakahanda na yun eh. Natimbrihan na ako eh. Okay. Wala na kasalan po.
Wala na akong, hindi ko na kailangan yung papel, te. Ah? Okay na. Okay ito. Okay. 35, may babayaran ganon. Walang resibo. Pwedeng pangbiling na nilang pandesal yun. Konsensya na nila yun. Basta ako, malinis. Mas malinis pa. Sa kilikili mo. Alam mo, walang proper plumbing yung ano, pag puro baha eh. Oh. Ito na yata. Ito na yata. Ay, nakarating din. So, ito yung pad. Literal na tulugan lang. Hindi siya yung type na Airbnb na tatambayan mo yung kwarto. Total naman ang pinunta mo dito is yung beach. Yun yung pinaka-amenity niya. Ano, control to. Tulugan, katabi. May common CR sa labas. And, syempre may saksakan tala makapag-charge tayo. Pero tabing dagat. Tsaka mura. Enjoy natin itong stay. Ito na, may dala tayong mga performative na libro. Tsaka medyo hindi match ang kape. O, hindi performative na tayo niyan. Okay, kita-kits mamaya. Kung ano pang ganap na mangyari. Check-in na alas 2. Tulog muna ako. Mamaya alas 5 pa yung golden hour. Pwede natin yung golden hour. Pakita ko sa inyo kung okay yung golden hour dito sa Lian. A few moments later. Red horse, baso, Bluetooth speaker, camping chair, beach. Tsaka pusa. Diba ba itong hindi ko na kailangan ng Bluetooth speaker dito. Ano? Chuchu. Chuchu. Ah. No, si Tatang. Camping chair. View. Red doors. Hindi na kailangan ng Bluetooth speaker. May nagtitip building sa likod ko. Chuchu. Hindi na kailangan ng TV. Sayang, wala akong pagkain. Sana kanina. Medyo malas lang, may nakasabay na nagtitip building sa likod. Kaya medyo maingay tayo. Bali wala yung Bluetooth speaker na dala ko. Ang association dito. Chuchu. 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 Friendly na association dito. Dalaman ko. Wala akong pagkain yan ha. Diba mababay taas pag may pagkain. Ayan o. Well mannered ah. Nakadapa ah. Sabay sa dagat out of nowhere. Lakas makamarimar. Ano Chucho? Masabi mo sa kabayo? Mga aso dito out of nowhere na pupwesto lang sa tabi mo eh. Sayang wala akong dalang pagkain. Chucho. Isa pa to. Komportable ah. Hindi ko takot sa akin ah. Ayun, alas 5 na. Confirm walang golden hour. I'm sorry na. Okay lang yun, may aso naman tayo dito. Nakadapa. Next time lang tayo maghanap ng golden hour. Kita dito yung ano, Fortune Island.
Pakita sa inyo. Ito sa ng kaya. Fortune Island. Fortune Island na laging malakas ang alon. Video natin, ganda na silog ito. Di ba yung nakikita ng action cam? Di ba yung nakikita ko sa personal? A few moments later. Bitin ako sa sa isang mucho. Kaso, bigla tayo naimbitahan. Kaya hindi pwede sumagad. Ano mga yung minessage ko kasi yung tropa ko na nandito ako sa Lian, taga Lian yun. In-invite ako kasi may event daw sila. Baby shower ng ate ng asawa niya. Then dahil na sa akin, di ba? Hindi naman bago sa akin yung mga ganun kasi na-invite na rin ako sa mga ganun kahit hindi ako kilala. Pero nako-culture shock pa rin ako Baka pagdating dun, sabihin nung ate nung asawa niya, sino to? Pero ganun yata talaga yung mga Batanggenyo hindi punta tayo, naimbitahan tayo Pero siguro hindi na sa mismo celebration, sa inuman na lang siguro ako pupunta. Naiya ako Pero medyo bahala na mamaya. Kaya hindi ako sumagad kasi bigla tayong naimbitahan. A few moments later. Dito, may beyond gisado, may miki gisado, may supas, may palabok, may spaghetti. 5 open. Okay itong di biglang nawawalan ng kuryente. Buti na nagkaroon agad. Yan, pabalik na ako. Panalo yung pagkain. Kaya nga pala ako kumain sa karinderi guys. Kasi na-trauma ako Last time na kumain ako sa Aw-aw ka rin. Last time na kumain sa handaan sa probinsya. Yung pinapalutan sa amin is aw-aw pala. Ayun aw-aw. Muntik na ako makakain ng aw-aw. Dog lover ako malala. Kaya simula hindi na ako masyadong nagkakain sa mga handaan sa probinsya. Kasi nga, baka madali ako ng aw-aw. Dog lover pa naman ako malala. Kaya mamaya, alak na lang. A few moments later. Mami, hindi ka lang. Wala lang. Para may alala lang Give me some yee. Yee. Time check, 1:00. Lastos na yata. Swim kaya ako. Nag-video okay pa dun. Sali kaya ako dun. Tulog na ako. The next day. Morning guys. Puyat. Ito, pakita sa inyo yung mornings at Kuwaspad. Payak na pamumuhay. High density nga lang mga resort dito yun. Okay lang, budget diskarte muna ang almusal ko. Tapos tunga nga tayo konti na sa dagat bago tayo sumibat. Chuchu. Sunday mornings at Lian, Batangas. Ayan may nagbibidyo, may nag-iihaw, may nag-inom, may naliligo. Sakto yung dami ng tao. May mga asong cute at malakas ang alon. Relax na Sunday. So dito ko natatapusin yung vlog ko kasi wala naman gustong manood ng ride pa uwi. Alam mo kung bakit? Kwet mo, mira.